Bakit nga ba hindi isang babae ang ginamit ni Satanas upang tuksohin ang ating Panginoon? Sa kasaysayan ng sangkatauhan, napakarami ng dakilang lalaki ang bumagsak dahil sa tukso. Simula kay Adan hanggang sa mga dakilang hari. Ang mga babae ang naging pinakamabisang kasangkapan ni Satanas upang maihulog niya sa kasalanan ang mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pinakamahalagang laban sa kasaysayan. Bakit hindi isang babae ang ginamit ni Satanas upang dayain si Jesus? May mas malalim bang dahilan? Isang lihim na matagal nang nakatago sa anino ng kasaysayan? Isang tanong na magbubunyag ng isang lihim. Isang misteryong matagal nang nakatago. Kung susuriin natin ang kasaysayan, makikita natin kung paano naging mabisang kasangkapan ang mga babae upang mapabagsak ang mga dakilang lalaki. Nangunguna si Adan. Nakumbinsi siya ni Eva na kumain ng ipinagbabawal na bunga. Si Samson, nabunyag at nawala ang itinatagong pambihirang lakas dahil sa kanyang asawa. Ang mag-amang David at Solomon ay napahamak din dahil sa katakawan sa magagandang babae. Mga aral na tiyak na alam ng ating Panginoong Hesus mula pa sa kanyang pagkabata. Kaya kung may isang bagay na malinaw, ito ay ang katotohanan na hindi basta matutokso si Hesus ng isang babae. Ito marahil ang isa sa dahilan kung bakit hindi gumamit si Satanas ng babae upang dayain si Jesus. Ngunit, hindi nga kaya? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Iyan ang unang utos na may kalakip na pangako. Gayon din, paulit-ulit na ipinagbabawal ng kasulatan ang paglalasing. Maging ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay din ng babala tungkol dito. Mahigpit na itinuro ni Hesus ang pag-iwas sa bisyo, sa makamundong kalayawan, sa anumang maaaring magpalihis sa tao mula sa tamang landas. Ngunit isang pangyayari ang sumubok sa kanya, isang pangyayaring tila sumasalungat sa mga itinuturo niya. Isang kasalan sa Cana, Galilea ang idinadaos. Sa masayang pagtitipong ito, naroon si Maria. Ganoon din si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad. Sa kalagitnaan ng kasalan, naubusan ng alak ang may-ari ng bahay. Sa kagustuhan ni Maria na huwag mapahiya ang mga ikinakasal, ipinaalam niya kay Jesus na wala ng alak. Umaasa siya na may magagawa ang kanyang anak upang malutas ang kanilang problema. Ang malaking katanungan, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Kung uutusan niya ang kanyang mga alagad na bumili o kumuha ng alak, lalabag siya sa mga babala ng kasulatan tungkol sa paglalasing. Ngunit kung tatanggihan naman niya ang kahilingan ni Maria, maaari itong magmukhang kawalan ng paggalang sa kanyang ina. Isang tila imposibleng sitwasyon. Ano ang kanyang gagawin? Sa kanyang walang kapantay na karunungan, gumawa si Jesus ng alak mula sa tubig. Ngunit hindi isang alak na nakalalasing. Isang inumin na dalisay, masarap, at hindi nakapipinsala sa sinuman. Sa kanyang naging pasya,
Nasunod niya ang kanyang ina, ngunit hindi rin niya sinuway ang kanyang sariling mga turo. Napatunayang tama ang Biblia. Si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Ngunit ang kasinungalingan niya ay hindi lamang sa kanyang mga salita. Nagagawa rin niyang gawing kasangkapan ang mga inosente at maging ang mga bagay na itinuturing na banal. Bagaman natalo si Satanas sa pagkakataong ito, ngunit marami pang beses na gumamit si Satanas ng babae laban kay Jesus at sa ilang pagkakataon, muntik na siyang manalo. Tama ang inyong narinig. Nangunguna diyan ang mag-inang si Herodias at Salome. Sumunod ang asawa ni Pilato. Pangatlo ang babaeng sumigaw habang nagtuturo si Jesus. Pangapat ay ang babae na nahuling nangangalon niya. At panglima, ang babaeng kinikilala ng marami bilang isang santa. Walang iba kundi si Maria Magdalena. Ayon mismo sa Biblia, bago naging alagad ni Jesus si Magdalena, siya ay isang bayarang babae. Isang babaeng inaalihan ng 7 demonyo. At kung pagbabatayan natin ang paglalarawan ng kasulatan, ang isang tulad niya ay mabango, malambing, mapangakit, at maganda. Bagamat walang binanggit sa Biblia kung tinukso nga ba ni Maria Magdalena si Jesus, ngunit ano kaya sa palagay niyo? Ano ang maaaring gawin ng isang bayarang babae na inalihan ng 7 demonyo? Pwede niyong i-comment sa ibaba ang inyong sagot. Napagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng pagsubok na kanyang hinarap. Ngunit hanggang ngayon, ang kanyang mga aral ay patuloy na nakikipaglaban sa masasamang nasa ng ating puso. Nais niya tayong iligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Ngunit ang kaligtasang iyon ay hindi para sa lahat, para lamang sa mga tunay na sumusunod sa Kanya. Ang ating oras ay mabilis na lumilipas. Tiyak na darating ang araw na wala nang pagkakataon upang magbago. Kung nais nyo ng ganitong higit pang mga kwento, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel at sundan ako sa aking Facebook account. Maraming salamat at naway patuloy nating hanapin ang katotohanan.